Sa lupaing malayo, may isang matandang hari na may 7 anak na prinsesa na mahihilig sumayaw. Nagkakainggitan ng magkakapatid, kaya ibinili ng hari ang bawat isa sa kanila ng pare-parehong damit upang maiwasan ang away. Pero nagrereklamo pa rin ang mga prinsesa tungkol dito. Sawang-sawa na akong magsuot ng ganitong pare-parehong damit araw-araw. Ako rin. Nung araw na iyon, habang ang pinakabata sa mga prinsesa ay naiinis na naglalakad sa palasyo, nakarinig siya ng malalakas na ingay. Ang ingay ay nagmumula sa kabila ng isang misteryosong pinto sa palasyo. Nang lapitan niya at buksan ang pinto sa pag-uusisa, nagulat siya sa nakita niya. Dahil sa harap niya, may isang pares ng pulang sapatos na kusang gumagalaw. Lumapit ang sumasayaw na sapatos sa prinsesa. Nang isinuot ng prinsesa ang sapatos, nagsimula siyang tumakbo sa hindi kapanipaniwalang bilis. Wah! Ang bilis kong tumakbo! Naglakbay ang prinsesa sa mahaba at maladisyerto na daan, suot ang mahiwagang pulang sapatos. Sa wakas, tumigil ang mahiwagang sapatos sa isang malayong lugar, sa isang sikat na patahian. Maraming magagandang damit dito. Nagtanong siya sa sastre kung ang damit ay pwedeng isuot sa sayawan. Siyempre, ngunit tandaan, ang damit na ito ay nagpaparusa sa makasarili. Binili ng munting prinsesa ang damit at bumalik sa palasyo sa parehong bilis. Hindi pinahalagahan ang sinabi ng sastre. Palihim niyang itinago ang sapatos sa ilalim ng kanyang kama habang ang iba ay natutulog. Dahil ayaw niyang ipahiram ang damit sa mga kapatid, gusto niyang maging kanya lang ito. Sa sumunod na gabi, naroon ang lahat ng mga kapatid niya sa sayawan. Suot ang pare-parehong lumang damit. Pumasok ang ika-7 prinsesa sa bulwagan. Suot ang bagong damit. Nagtataka, tinanong ng mga nakakatandang kapatid ang bunsong prinsesa kung saan niya nakuha ang damit na ito. Ngunit hindi siya umimik. Sumayaw lang siya habang malungkot na pinanunood siya ng kanyang mga kapatid. Lumipas ang mga araw. Gabi-gabi ay dumarating ang munting prinsesa sa sayawan, suot ang panibagong damit. Wala siyang pakialam sa mga kapatid niya na hindi makapunta sa sayawan dahil kailangan nilang sulsihin ang lumang damit. Isang gabi, napansin ng isang kapatid niya ang makintab na mga botones sa damit ng munting prinsesa. Alam niya na ang mga botones na iyon ay matatagpuan lamang sa isang sikat na patahian sa malayo. Ngunit imposible para sa munting prinsesa na makapunta at makabalik sa malayong sastre na iyon sa isang araw lang. Upang matuklasan ito, nagpa siya ang magkakapatid na ang isa sa kanila ay magbabantay sa bunsong prinsesa. Saan man siya pumunta, sinusundan siya ng isa sa kanyang mga kapatid at hindi nila siya pinababayaang mag-isa. Sa wakas isang gabi, nakita ng munting prinsesa na ang kanyang ate ay nakatulog habang nagbabantay. Sinamantala niya ang pagkakataong ito. Agad na sinuot niya ang mahiwagang pulang sapatos at bumili ng panibagong damit sa sastre. Ang dami ko ng damit! Maiinggit na naman ang mga ate ko. Kinabukasan, napansin ng isa sa mga ate niya ang malaking punit sa kanyang lumang damit. Humingi siya ng tulong sa munting prinsesa. Hindi ako makakasayaw sa sirang damit na ito. Maaari mo ba akong bigyan ng isa sa mga bagong damit mo? Hindi pwede. Akin sila. Ginawa sila para sa akin. At mag-isang tumungo ang munting prinsesa sa sayawan, walang pakialam sa kahit kanino. Habang sumasayaw siya at niyayabang sa mga bisita ang kanyang bagong damit, narinig ng kapatid niya ang kalampag sa ilalim ng kama ng munting prinsesa. Pagyuko niya, nakita niya ang mahiwagang pulang sapatos na gumagalaw mag-isa. Sa sandaling isuot niya ang sapatos, nagsimula siyang tumakbo sa paligid ng mabilis. Wah! Anong nangyayari? Nakalabas siya ng palasyo sa isang kisap mata. Saan siya nagpunta? Nandito lang siya kanina. Grabe, ang bilis niya.
Tinawid ng prinsesa ang mga bundok at mga burol sa maikling oras lang. At nang sa wakas ay narating na niya ang patahian, kusang tumigil doon ang mga sapatos. Pagpasok niya, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Dose-dose ng magagarbo at maniningning na damit ang nasa harapan niya. Nakakapunta siya dito at nakakauwi ng napakabilis dahil sa mahiwagang sapatos. Pwede rin po ba akong bumili? Siyempre, ngunit tandaan, pinarurusahan ng damit ang makasarili. Nakinig ang prinsesa sa sinabi ng sastre. Pangako po, hindi ako mang-iinggit o magdadamot. Nagbihis siya sa bagong damit at bumalik sa palasyo sa parehong bilis. Samantala, habang nagsasayaw mag-isa ang bunsong prinsesa sa bulwagan, biglang pumangit ang damit niya. Anong nangyari sa maganda kong damit? Anong nangyayari? Grabe, nakakahiya. Habang napapanood ng mga bisita ang kanyang pagkalito, bumalik ang munting prinsesa sa kanyang silid na umiiyak. Hinanap niya kung saan-saan ang mahiwagang pulang sapatos para makabili siya ng bagong damit, ngunit hindi niya mahanap ang mga ito. Asan ang pulang sapatos ko? Sinong kumuha nun? Sa sandaling iyon, bumungad sa kanya ang ate niya na hawak ang mahiwagang sapatos. At may suot siyang bagong damit. Ito ba ang hinahanap mo? Oo. Napagtanto ng munting prinsesa na nabunyag na ang kanyang sikreto at napahiya siya nang hindi niya pinakinggan ang sinabi ng sastre. Sinabihan siya ng ate niya na ang pagbabahagi ay ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Humingi ng tawad ang munting prinsesa sa kanilang lahat at mula sa araw na iyon, pinapahiram niya ang mahiwagang pulang sapatos sa isa sa kanyang ate araw-araw. Salit-salit ang mga prinsesa sa paggamit ng sapatos papunta sa sastre sa hindi kapanipaniwalang bilis. Kaya nagawa ng lahat ng magkakapatid na prinsesa na makabili ng bagong damit at naging masaya na silang sumasayaw sa bulwagan tuwing gabi. Ang munting sirena at ang mga nawawalang isda. Noong unang panahon, si Arya ang pinakamagandang sirena sa karagatan at ang kanyang mahal na si Prinsipe Edward, sakay ng maharlikang barko, ay naglayag sa malalayong dagat. Kaaya-aya ang paglalakbay nila na ang kagandahan ng bukang liwayway ay lalong nagpahanga sa kanila. Aking prinsipe, habang buhay akong maglalayag kasama ka sa magandang karagatang ito. Nakasanayan na nina Edward at Arya na manguha ng mga prutas mula sa bawat isla na kanilang binisita, tulad ng pinya, mangga, buko, papaya, saging, limon at marami pa. Dose-dose ng mga pinakamasasarap na prutas ang pasalubong nila sa mga kababayan. Habang nakamasid sa dagat ang prinsipe at ang munting sirena na si Arya, napansin nila na walang mga nilalang sa karagatan. Aking prinsesa, ilang araw na tayong hindi nakakakita ng anumang isda sa dagat. Bakit kaya? Oo, napansin ko rin. Ilang araw na nawala ang aking kaibigan na si Dolphy. Nag-alala ang munting sirena, kaya napagpasyahan niya na siyasatin ang kaharian sa ilalim ng tubig at kamustahin ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Hinatid siya ni Prinsipe Edward papunta sa unahan ng barko. Nag-aalala talaga si Arya. Aking prinsipe, kung hindi ako makakabalik sa paglubog ng araw, tiyak na may mapanganib na pangyayari. Ang munting sirena na si Arya ay tumalon sa dagat. At sa sandaling nasa tubig na siya, ang kanyang mga binti ay mahiwagang naging buntot ng sirena. Mabilis na lumangoy si Arya patungo sa kaharian ng karagatan. Ngunit hindi niya makita ang mga kaibigang isda sa paligid. Nakaramdam siya ng sobrang katahimikan. Habang papalapit na siya, tinawag niya ang mga matatalik na kaibigan. Dolphy! Willie! Nasaan kayo? Ngunit walang tumugon.
Walang naririnig si Arya maliban sa tunog ng buhangin at tubig. Ang kamanghamanghang kaharian ng karagatan at ang maningning na asul na dagat ay kalmado at walang laman. Napansin ng munting sirena na si Arya ang malaking kabibe sa buhangin. Mahiwaga ang naitatala ng mga kabibe, ang bawat tunog sa ilalim ng dagat tulad ng satala arawan. Inilagay ni Arya ang kabibe sa kanyang tainga at pinakinggan ang nasagap na pangyayari. Masaya ang araw na yun sa ilalim ng dagat. Ang makukulay na isda, lumba-lumba at mga dikya ay aktibo at masaya. Habang nasisinaga ng araw ang tubig, dumating ang masamang bruha na si Vega at ang kanyang alalay na ahas. Narinig kong gumagawa sila ng plano upang nakawin ang kayamanan ng kaharian para maitayo ni Vega ang sariling kaharian malayo kay Haring Poseidon at sa kanyang pamilya. Nakipagtagpo sila sa mga gangster na pating, tapos ay umalis na sila. Naisip kong isumbong sa hari ang aking narinig, at habang patungo ako sa kaharian, natigilan ako sa nakita ko. Isang malaking lambat. Dahan-dahan itong bumababa sa ilalim ng tubig. Takot na takot ako. Kaya nagtago ako sa buhangin. Hindi makapaniwala si Arya sa mga bagay na narinig. Ibinalik niya sa buhangin ang kabibe at agad na hinanap ang lambat ng mangingisda. Matapos lumangoy ng kaunti, nakita niya ang isang malaking lambat sa pangingisda na puno ng mga hayop sa dagat. At naroon ang matalik niyang kaibigan na si Dolphy. Oh, Dolphy! Sa wakas, natagpuan kita! Arya, bilisan mo! Sagipin mo kami! May dalawa pang malalaking lambat tulad nito! Habang nag-iisip ang sirena kung paano sila sasagipin, si Prinsipe Edward ay nababalisa sa paghihintay. Ilang oras na ang lumipas, nag-aalala na ang prinsipe. Kaya inilabas niya ang mahiwagang alabok ng dagat at nilunok ito. Pagkatapos ay tumalon siya sa dagat. Sa sandaling nasa tubig na siya, ang mga binti ng prinsipe ay naging buntot ng isda. Pagkatapos ay lumangoy siya ng buong lakas upang hanapin si Arya. Samantala, sinusubukan ng munting sirena na paglapitin ang tatlong malalaking lambat ng pangingisda at napansin niya na si Vega at si Snake ay nahuli rin ng lambat ng mangingisda. Vega? Snake? Paano kayo nahuli ng lambat na ito? Di ako makapaniwala. Ano ang ginagawa mo sa ilalim ng tubig? Akala ko ba umalis ka? Naparito ako upang iligtas ang mga kaibigan kong isda. Iligtas kami? Ikaw? Anong sabi niya? Ililigtas niya tayo? Sabi niya Bingi ka ba? Naibit ang mga galamay mo, Vega. Hindi ka makakalpas dyan ng walang tulong. Yun ang akala mo. Mayabang ang masamang bruha ng dagat at sinubukan niyang pumiglas. Ngunit wala namang nangyari. Snake! Tumulong ka! Hinahin mo ang pang-apat kong galamay. Apa? Gamitin mo pareho ang iyong ulo, engot. Subalit, hindi ko kaya, kamahalan. Vega, tumigil ka na. Pinapalala mo pa eh. Habang kausap ng sirena si Vega, ang mga mangingisda ay naghagis ng isa pang lambat mula sa itaas. At sa kasamaang palad, hindi napansin ng sirena ang lambat na pababa. Naku, nahuli ako. Dapat sana ay naging mas maingat ako. Paano yan? Huwag kang kumalaw, Arya. Dahil masihigpit yan. Una akong makakaalis dito at sisirain ko ang kaharian nyo. Habang nagpupumiglas si Arya sa lambat, dumating si Prinsipe Edward. Edward! Edward! Dumating ka!
Gamit ang kanyang punyal, inalpasan ng magiting na prinsipe ang munting sirena mula sa lambat. Dapat natin pigilan ng mga pirata. Bilisan natin bago sila makapaghagis uli ng lambat. Konting tiis na lang. Ililigtas namin kayo. Sinundan ng sirena ang lubid ng lambat at mabilis na lumangoy na nahihirapan si Prinsipe Edward na sabayan siya. Kailangan nilang marating ang barko ng mga mangingisdang pirata bago sila mahuli ng isa pang lambat. Narating ni Arya ang ibabaw ng tubig at sinigawan ang mga mangingisda. Hoy, mga pirata! Hindi tama ang ginagawa nyo. Mayroong libo-libong mga nilalang dagat na nakatira sa ibaba. Hindi nyo sila dapat saktan. Hindi pinansin ng mga mangingisdang pirata si Arya at naghagis pa rin ng isa pang lambat sa karagatan. Kaya pinagdikit ni Arya ang mga palad at sa kanyang kapangyarihan ay inangat siya ng tubig paitaas sa langit. Uy, isang sirena! Magkahalong takot at pagkamangha ang nadama ng mga pirata nang makita nila ang sirena. Tignan nyo, nakalutang siya para siya lumilipad. Ang mahiwagang kapangyarihan ni Arya sa karagatan ay lumikha ng malalaking alon at malalakas na hangin upang itaboy ang barko ng mga mangingisdang pirata palayo sa kanilang mga lambat at sa kaharian ng karagatan. Hawak na mabuti! Kapit! Mabilis na pinutol ni Prinsipe Edward ang lubid ng mga lambat at ang mga nilalang sa ilalim ng dagat ay napalaya. Siyempre, may ilang mga masasamang nilalang na di man lang nagpasalamat sa prinsipe at kay Arya. Nakalaya man, naiinis si Vega na ang sirenang si Arya ang siyang nagligtas sa kanya. Kamahalan! Niligtas tayo ng munting sirena, di ba? Naligtas nga niya tayo, Snake. Ngunit hindi nito mababago ang misyon ko. Sisirain ko pa rin ang kaharian na yun. At lahat ng kayamanan ay magiging akin. Ang mga kaibigang isda ng munting sirena ay nagpasalamat sa kanya at sa prinsipe sa pagliligtas sa kanila. Huwag kayong mag-alala. Palagi kaming magiging tagapagtanggol nyo. Nangako naman ang mga nilalang sa dagat na poprotektahan nila ang barko ni na Arya at Edward. At muli, malaya na silang nakakalangoy sa malalim na asul na tubig. Salamat sa mabuting puso at tapang ni Arya at ng prinsipe. Ang kapayapaan ay namuno sa kaharian ng karagatan at sa buong mundo. At namuhay silang maligaya. Here's my home, deep blue sea. Everything is fun, friends with me. The king called me the little mermaid, the very best daughter of the king of the sea. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Just look around, you will see the joy, a beautiful life, and the ocean roar. Starfish, octopus, and dolphins are all around. Now we are dancing in the moonlight. The deep blue sea is my safe place, where my family is hidden from the waves. Just look around, you will see the happiness. We are all together and life sparkles. Just look around, you will see the happiness. We are all together and life sparkles.
White, ang nawawalang prinsipe. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, naroon ang pinakamalaking puting kastilyo kung saan naninirahan sina Snow White at Prinsipe Antoine. Mahal nila ang bawat isa. Tuwing umaga, magkasama silang naglalakad sa hardin. Sa hapon naman ay namamasyal sila at sa gabi, nakahiligan na nila ang sumayaw sa bulwagan ng kastilyo. Snow White, napakaganda mo. Pinapasaya mo ang aking puso tuwing gabi. Hanggat kasama kita, aking prinsipe, magniningning ako tulad ng mga bituin. Sa wakas ay natatamasa na ang kapayapaan sa kanilang kaharian. Mula pa nang ipagbawal ang masamang puso na si Hela. At pagkatapos ay nakulong siya sa sariling bitag. Ngunit doon sa madilim na kagubatan, gumawa siya ng kanyang sariling kastilyo at ngayon, si Hela ay mayroon ng bolang kristal na pangsubaybay niya kay Snow White. Bolang kristal, ako ay sundin. Ang babaeng si Snow White ipakita sa akin. Naiinis talaga ako sa Snow White na yan. Kukunin ko ang iyong mahal na prinsipe. Tingnan ko kung di ka pumangit dahil sa kalungkutan. At wala nang mas gaganda pa sa akin. Mas maganda ka kaysa sa lahat, aking reyna. Mas maganda ka pa nga sa akin eh. Labas na nga, Dankov. Ayokong makita yung pangit mong mukha. Nakita ng masamang reyna sa kristal na bola ang pag-alis ng prinsipe sa kastilyo. Pumikit si Hela at nag-isip ng masamang plano at pagkatapos ay tinawag ang kanyang itim na salamin na nasa ilalim pa rin ng dagat. Itim na salamin, makinig sa aking pahayag. Lumipat sa harap ng prinsipe at maging di nakikitang bitag. Naglaho sa karagatan ang itim na salamin. Napunta ito sa harap ng isang puno sa landas ng prinsipe. Nawalan ito ng anyo. Di na ito nakikita. Kaya maaaring mabitag nito ang prinsipe. Samantala balik sa palasyo, ang mga kaibigan ni Snow White, ang 7 duwende, ay paalis na upang magtrabaho sa minahan. Tuwing umaga, bago sila umalis, pinapabaunan sila ni Snow White ng mga halik. Paalam sa aking 7 duwende. Inupahan ng prinsipe ang mga duwende upang mangolekta ng mahahalagang mga hiyas para sa kastilyo. Wow, tignan mo ah. Ano yan? Ang kinang. Ayan, Silly, tignan mo nagawa mo. Kumalat na sila. Teka. Ito, marami pa dito. Oo nga. Hindi ito alam ng mga duwende. Ang natagpuan nila ay napakahalaga at mahiwagang alikabok. Pinuno nila ang kanilang maliliit na lukbutan at nagsimula ng bumalik sa kastilyo. Konti dito para sa'yo. Dagdagan ko pa para sa akin. Malapit na. Uwi na sa kastilyo. Tara na! Sa kabilang panig ng kaharian, naglalakbay si Prinsipe Antoine kasama ang kanyang puting kabayo na si Prego. Nangunguha siya ng magagandang rosas para sa kanyang asawa na si Snow White. Sa paanan ng isang puno, nakita niya ang isang magandang pulang rosas at nagpa siya na pitasin ito. Tara, Prego! Hoy! Wow, dito ka muna. Ngunit hindi nakita ng prinsipe ang salamin sa harap niya. Nang maaabot na niya ang bulaklak, naglaho ang kamay niya. Ngunit nagpatuloy siya sa paglapit sa hindi nakikitang salamin. Hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa paningin. Gulat na gulat ang kanyang kabayo na si Prego. Sa takot ay nagmamadali itong tumakbo pabalik sa kastilyo. Sa loob ng itim na salamin ay ang madilim na kagubatan kung saan nakahandusay sa lupa ang prinsipe. Lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Hela. Gwapong Prinsipe Antoine, natutulog sa damuhan. Utos ko ay tandaan.
Ipunin ang lahat ng iyong mga alaala kay Snow White at kalimutan ang lahat ng tungkol sa kanya. Paglilingkuran mo ako ng buong puso at lakas. Nang magising si Prinsipe Antoine, naging pula ang kanyang mga mata. Wala na siyang alaala tungkol kay Snow White dahil nasa ilalim na siya ng sumpa ng masamang reyna. Narito ang iyong lingkod, aking reyna. Samantala, ang kabayo ng prinsipe na si Prego ay mabilis na tumakbo pabalik sa kastilyo. Nang makita ni Snow White ang kabayo na di kasama si Prinsipe Antoine, nag-alala siya na baka may masamang nangyari. Prego, may nangyari ba kay Antoine? Naku po! Nagkaideya si Snow White. Tumakbo siya sa pinakamalayong silid sa kastilyo, kung saan nakatago ang orihinal na salamin ni Reyna Hela. Ang salamin ay palaging nagsasabi ng katotohanan, kaya naisip niyang gamitin ito upang malaman kung nasaan si Antoine. Nalampasan niya ang 7 duwende na kadarating pa lang sa kastilyo. Wala silang alam sa nangyari kay Prinsipe Antoine. Nang makita nila si Snow White na humahangos at nag-aalala, tumakbo rin sila at sumunod sa piitan kung saan nakatago ang orihinal na salamin. Tumayo si Snow White sa harap ng salamin ng mahika. Salamin! Gininto ang salamin? Hindi sumagot ang salamin ng mahika. Nagtanong muli si Snow White. Salamin na mahiwaga, sagutin ang aking pagtawag. Sa wakas, sumagot ang salamin. Hinahanap mo ang prinsipe. Bihag siya ni Reyna Hela. Hela, sabi ko na nga ba siya ang may kagagawan nito. Pagkatapos, naglaho ang imahe sa salamin at sa halip ay lumitaw doon si Reyna Hela. Nang makita ng 7 duwende si Hela, sa takot ay tinakpan nila ang mata ng bawat isa. Kung nais mong sagipin ang iyong mahal na prinsipe, lumagos ka sa salamin at hanapin mo siya. Mahal ni Snow White si Antoine, kaya lumapit siya sa salamin at nahigop siya sa madilim na kagubatan. Wag, Snow White! Naku! Huwag ka tumuloy, prinsesa! Ngunit huli na. Nakapasok na si Snow White sa madilim na kagubatan. Kumikidlat ang kalangitan. May nasusunog na mga puno at may nakakatakot na mga nilalang. Hindi alam ng 7 duwende kung ano ang gagawin. Ngunit sila ay matapat kay Snow White, kaya nagpasya sila na sundan siya. Habang tinatahak ni Snow White at ng 7 duwende ang madilim na kagubatan, ilang mga alitap-tap ang lumapit sa kanila at inilawan ang daan. Mabuti na lang dahil muntik na silang mapalusong sa isang lawa. Ang prinsesa at ang mga duwende ay maingat na tumatawid sa lawa. Humahakbang sila sa mga bato. Ngunit biglang isang higanting pugita na may 8 mahahabang galamay ang umahon mula sa tubig at sinalakay sila. Isa-isang kinuha ng masamang nilalang na ito ang mga duwende at winasiwas sila. At nang susunggaban na ng pugita si Snow White, mas maraming alitap-tap ang lumipad sa kanya upang protektahan siya. Salamat sa inyo mga alitap-tap. Maaari nyo rin bang iligtas ang aking mga kaibigan? Ang liwanag ng mga alitap-tap ay lumakas habang lumilipad sila sa paligid ni Snow White. Lumipad sila malapit sa malalaking mata ng halimaw. Magningning kayo ng mas maliwanag pa! Nasilaw ng husto ang halimaw. Pinakawalan nito ang mga duwende at nakapiglas sila. Lumubog na lang sa tubig ang halimaw na pugita. Wow! Muntik na tayo dun. Salamat, Snow White. Niligtas mo ang aming buhay! Dapat tayong maging mas maingat. Tingnan nyo malamang yan ang kastilyo ni Hela. Oh, kastilyo yan. Sa loob ng kastilyo, isasagawa na ni Reyna Hela ang kanyang masamang plano. Ang kailangan lang niya ay isang lubid. Natalisod si Dunkov sa bitbit na lubid. Pumulupot ito sa sarili niya. Sa pamamagitan ng mahika, nagsambit si Hela ng sumpa sa lubid at pinakawalan nito si Dunkov.
Pagkatapos ay inutusan ng reyna si Prinsipe Antoine na hulihin si Snow White gamit ang lubid ng mahika. Ilang sandali pa, nakarating na sina Snow White at 7 duwende sa bungad ng kastilyo. Nakatayo doon si Antoine, ngunit nakagapos ang kanyang mga kamay at paa. Nagmamadaling lumapit si Snow White upang kalagan ang prinsipe, ngunit ito ay isang bitag. Nang mahawakan niya ang lubid, lumipat ito sa mga kamay ni Snow White. Nahuli ko na siya, aking reyna. Sinubukan naman kalagan ng 7 duwende ang prinsesa, ngunit lumitaw ang masamang reyna na si Hela sa likuran ng prinsipe. Sa wakas ay nabihag kita, Snow White. Napakasama mo talaga, Hela. Ginayuma mo siya. Mangkukulam. Lumalapit si Hela patungo kay Snow White upang patayin siya ng nagliliyab na apoy. Nagniningas din ang katawan niya ng apoy ng mahika. Nasindak ang mga duwende, pero si Silly ay lakas loob na sinugod ang reyna upang pigilan ito. Kaso natalisod siya. Tumalsik pa itaas ang maliit na lukbutan ng duwende at ang laman nito na maningning na alikabok ay tumapon sa nakagapos na mga kamay ng prinsesa at nakalag ang lubid. Nakawala na ako. Tignan nyo, ang alikabok na natagpuan natin sa minahan. Sumira sa kulam. Ano? Nang makita ni Snow White ang nangyari, naalala niya na ang palawit ng kanyang kwintas ay naglalaman ng stardust. Kaya binuksan niya ang takip nito at sinabog ang mahiwagang alabok kay Prinsipe Antoine. At nakalaya ang prinsipe sa pagkakakulam. Nagbalik na siya sa dating sarili. Ang lubid! Dunkov, dali! Kunin mo ang lubid ng mahika! Pero mas mabilis si Prinsipe Antoine. Nakuha niya ang lubid at pinaikot ito kay Dunkov. Mahigpit na ginapos ng lubid si Dunkov. Kinuha naman ng mga duwende ang kanilang lukbutan at sinabog sa masamang reyna ang mahiwagang alikabok. Nasugpo nito ang apoy na nakabalot sa kanya. Pagkatapos ay naging rebultong bato si Hela. Ang ibang mahiwagang alikabok na sumama sa hangin ay lumipad sa madilim na kagubatan. At napagbago nito ang kapaligiran. Gumanda na uli at napuno ito ng magagandang bulaklak. Si Hela ay naging bato. Sa wakas ay nagapi ang kanyang kasamaan. Aha! Yay! Ang galing natin! Panalo tayo! Woo! Salamat naman! Aha! Yay! Woo! Ngayon, pag-ibig at pagkakaibigan ang umiiral na doon. Bumalik na sa kanilang kastilyo sina Snow White, ang prinsipe at ang 7 duwende. Naging mapayapa at maganda na ang lahat tulad ng dati.